Ako si Mirabel. Isang inang buong puso ang pagmamahal sa anak kong si Eliza. Iniwan ako ng kanyang ama noong ako'y nagdadalang tao pa lamang. Siguro, hindi pa siya handang talikuran ang buhay binatilyo niya. Hindi pa tapos sa mga bisyo, barkada at kalayaan. Noong una, halos gumuho ang mundo ko. Wala akong magawa, kundi ang tanggapin na ako na lang ang kakalinga sa batang nasa sinapupunan ko. Pinangako ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, hindi ko ipaparamdam sa anak ko ang kulang. At higit sa lahat, ipinangako kong hindi na ako muling iibig. Dahil sapat na si Eliza para punuin ang puso ko. Akala ko ang pinakamalaking sakit na mararamdaman ko ay ang makita siyang lumaking wala ng tatay. Pero mali ako, dahil may mas masakit pa pala. Pinanganak ko siyang may sakit sa puso. Halos mabiyak ang dibdib ko nang marinig iyon mula sa doktor. Bata pa lang siya, alam kong mahihirapan siya. Pero wala akong ibang pagpipilian, kundi ang lumaban kasama niya. Mula noon, halos maganda kuba-kuba ako sa trabaho. Hindi ako tumitingin kung gaano kaliit o kalaki ang kita. Basta may maiuuwi at may pambili ng gamot, tatanggapin ko. Naging labandera ako, tindera sa palengke. Minsan pati tagalinis ng bakuran ng kapitbahay. Lahat pinatos ko dahil nanindigan ako. Hindi pwedeng magkulang si Eliza dahil lang wala siyang ama. Minsan, pag-uwi ko ng pagod na pagod, nakikita ko siyang natutulog. Ang liit-liit ng katawan niya, ang payat, at ang bawat hinga niya ay parang may kaakibat na kaba sa puso ko. Lagi kong dinadasal na sana dumating ang araw na gagaling na siya, na makita ko siyang makatakbo, makapaglaro, at makatawa ng walang iniindang sakit. Kahit minsan pinapakita ko sa kanya na matatag ako, pero tuwing gabi, tahimik akong umiiyak. Hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ang katawan niya, pero sa kabila ng lahat, hindi ko pinapakitang natatakot ako. Lagi kong sinasabi sa kanya, "Anak, kakayanin natin to. Huwag kang bibitaw, kasi kasama mo ko, hindi kita iiwan." At tuwing maririnig kong sasagot siya ng mahina pero buo ang loob, "Opo mama, lalaban po ako." Doon ako humuhugot ng lakas. Kahit ilang beses pang subukin ng mundo na wasakin kami, pipilitin kong manatiling buo. Tinaga ko ng tinaga si Eliza kahit mahirap, kahit nakakapagod. Minsan, bit-bit ko pa siya sa mga trabaho ko, sa paglalaba, sa pagtitinda, o kahit sa simpleng pag-aayos ng bakuran ng mga kapitbahay. Hindi ko siya iniiwan. Ayaw kong may mga pagkakataong malingat ako at may mangyari sa kanya. Para sa akin, mas panatag ang loob ko kapag nakikita ko siyang nasa tabi ko. Kaya nung nagsimula na siyang pumasok sa paaralan, para bang tinutusok ang dibdib ko ng kaba. Paano kung bigla na lang siyang atakihin habang nasa loob ng silid-aralan? Paano kung biglang may mangyari at hindi kaagad ako makakarating? Hindi ko kinaya ang ideya na malayo ako sa kanya, kaya naisip kong magtinda na lang sa labas ng paaralan nila. Naglatag ako ng maliit na lamesa at nagbenta ng mga kinde, juice at simpleng pagkain para sa mga estudyante. Hindi kalakihan ang kita, pero sapat na para masabing nakakapaghanap buhay pa rin ako habang nababantayan siya. Ramdam ko rin na mas kapanatag ang loob ni Elijah kapag alam niyang nandun lang ako. Madalas, sisilip siya sa bintana ng classroom at ngingiti kapag nakita kong nakaupo sa labas, nag-aayos na mga paninda. Para bang nagiging lakas niya ang presensya ko, at ako naman, tuwing makikita ko siyang ganon,
Pakiramdam ko, kahit gaano kabigat ang pasan ko, kaya ko pang tiisin. Isang beses, nahulog siya sa upuan niya sa loob ng klase. Hindi naman malubha, pero agad siyang tumakbo palabas para hanapin ako. Doon ko lalo naisip, tama ang ginawa kong desisyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ako sa paligid. Para sa iba, maliit na bagay lang ang pagiging malapit sa anak. Pero para sa akin, iyon na ang pinakamahalagang tungkulin. Ang siguraduhin na sa bawat paghinga niya, nandoon ako. Handang sumalo kung sakaling siya ay madapa. Nung tumuntong na ng 7 taon si Eliza, mas lalo pang lumala ang karamdaman niya. Noon, kaya pa niyang tumakbo ng kaunti. Nakakapaglaro pa ng habulan, kahit mabilis siyang hingalin. Pero pagdating ng edad na yon, halos lahat ng kilos niya ay may kapalit na matinding hirap. Madalas, bigla na lang siyang titigil sa paglalakad at hahawak sa dibdib niya na parabang may mabigat na nakapatong. Nahihirapan siyang huminga, namumutla ang labi, at minsan parang nauupos na kandila ang lakas niya. Kapag sinusumpong siya, nangingitim ang mga kuko niya, at may mga pagkakataong hinahabol niya ang hininga niya na parabang nalulunod, kahit wala namang tubig. Masakit para sa akin na makita siyang ganoon, na ang isang batang dapat ay naglalaro lang at masaya, ay nagdurusa sa sakit na hindi naman niya ginusto. Dahil sa lagay niya, halos pabalik-balik kami sa ospital. Kung hindi check-up, sa emergency naman diretso. Kung hindi pang maintenance, bigla naman kailangan ng dagdag na laboratorio. Kung saan-saan na rin ako ng utang para lang may maipambayad sa gamot at ospital. Wala na akong mukhang maipakita sa mga kakilala at kapitbahay, pati sa mga kamag-anak, dahil halos lahat ay nahingan ko na ng tulong. Pero wala akong ibang mapagkukunan. Ang importante sa akin, kahit papano ay may pangtustos sa kalagayan ng anak ko. Yung mga magulang ko kasi ay alam kong galit sila sa akin dahil sa ginawa kong pagpapabuntis. Dati, kaya ko pang magsabay ng trabaho at pagbabantay sa kanya. Pero nitong mga huling buwan, hindi ko na halos magawa. Hindi ko kayang iwan siya kahit isang saglit lang. Kapag natutulog siya, gising pa rin ako, nakabantay sa paghinga niya. Napakahirap. Kapag kumakain siya, nananalangin ako na sana hindi siya masamid o biglang atakehin. Dumating ako sa puntong wala na akong ibang ginagawa kundi ang umiyak at magmakaawa sa Panginoon. Tuwing gabi, nakaluhod ako sa gilid ng higaan ni Eliza. Hinihingi ko na sana pahabain pa ang buhay niya. Sabi ko sa Diyos, kahit ako na lang ang kunin niya, huwag lang ang anak ko. Lalo pang nadurog ang puso ko nung sinabi ng doktor na maliit na lang ang tsansya niyang mabuhay. Mrs., ginagawa na namin ang lahat, pero dapat niyo pong tanggapin. Mahina na talaga ang puso ng anak ninyo. Hindi kami sigurado kung hanggang kailan pa siya kakayanin. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang dami kong tanong. Bakit siya? Bakit ang inosenteng anak ko? Bakit hindi na lang ako? Ginawa ko naman ang lahat. Pinilit kong maging mabuting ina. Nagsakripisyo ako. Binigay ko lahat ng meron ako. Pati ang oras, lakas, at dangal. Pero bakit parang kulang pa rin? Sa loob ng ospital, kapag naroon kami, halos araw-araw akong umiiyak. Sa tuwing makikita ko siyang nakahiga, nakakabit ang dextrose at nakatingin sa akin na parabang walang kasiguraduhan ang bukas. Pakiramdam ko, unti-unti akong pinapatay ng sakit na hindi ko mabuhusan ng lunas. Wala akong makapitan, kundi ang mga dasal ko. Anak, kapit ka lang. Nandito lang si Mama. Lagi kong bulong sa kanya at kapag mahina siyang umingiti at sasagot ng,
po, Mama. Doon ako tuluyang nadudurog. Kasi alam ko sa likod ng ngiti niya. Ramdam niya rin ang hirap at takot. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko noon. Magkahalong galit, takot, at kawalan ng pag-asa. Umiiyak ako ng umiiyak. Halos hindi na ako makakain ng maayos. Parang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng tiniis ko ay hindi sapat para iligtas siya. At iyon ang pinakamasakit. Ang makitang dahan-dahan siyang binabawasan ng oras habang ako'y walang magawa, kundi humarap at umiyak sa katahimikan ng gabi. Sa bawat pintig ng puso niya, natatakot akong baka iyon na ang huli. Sa bawat pagdilat ng mga mata niya tuwing umaga, nagpapasalamat akong may isa pa kaming araw. Pero sa likod ng lahat ng iyon, palaging nakatindig ang tanong na kinakatakutan kong sagutin. Hanggang kailan pa siya kakapit? Isang umaga noon sa ospital, halos wala na akong lakas. Magdamag akong gising sa pagbabantay kay Elijah. Kahit pagdating ng umaga, lumabas muna ako saglit para huminga ng hangin. Umupo ako sa isang mahabang bangko sa labas ng building. Bit-bit ang maliit na styro na may lamang lugaw na binili ko sa karinderya sa tabi. Habang kumakain ako, hindi ko na mapigil ang luha ko. Bawat subo, sabay ang hikbi at pag-iling. Kasi kahit anong kain ko, para bang wala ng lasa ang lahat. Hindi ko na rin alintana kung nakikita ba ako ng mga tao roon. Wala na akong pakialam kung nakakatawa ako sa paningin nila. Ang alam ko lang, isa akong inang desperadang hindi alam kung paano pa ililigtas ang anak. Hanggang sa doon ay may lumapit sa aking isang babae. Hindi ko siya kilala at halatang bisita lang rin siya ng ospital. Maamo ang mukha niya at may lambing ang boses nang tanungin niya ako. Miss, ayos ka lang ba? Kanina pa kita nakikitang umiiyak. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Parang may biglang bumukas na pinto sa dibdib ko at tuluyan kong ibinuhos ang lahat. Kunento ko sa kanyang sitwasyon ng anak ko, ang sakit niya, ang mga sinabi ng doktor, at ang paulit-ulit naming pagbalik dito, at ang kawalan ko ng magawa para maisalba siya. Habang nagsasalita ako, tuloy-tuloy lang ang luha ko. Pero nagulat ako dahil hindi siya nagsawang makinig. Tahimik siyang nakatingin sa akin at sa mata niya, nakikita kong totoo ang pakikiramay. Pagkatapos kong magsalita, nagtagal siya ng ilang segundo pa. Para bang may iniisip. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Alam mo, baka hindi lang talaga medisina ang makakatulong sa inyo. Napatitig ako sa kanya. Parang may kakaiba sa tono niya. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. May isang baryo dito malapit. Kilala iyon dahil doon nakatira si Aling Sevia. Isang matandang mangkukulam, pero hindi siya tulad ng mga nakakatakot na naririnig natin sa kwento. Iba si Aling Sevia. Marami na siyang natulungan, mga taong halos mawalan na ng pag-asa. Natahimik ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maniniwala. Pero ang babae, parang ramdam ang pagdadalawang isip ko, kaya nagpatuloy pa siya. Alam mo ba, may isang bata na dati na ay bulag mula pagkasilang. Walang nagawa ang mga doktor, pero nang dinala sa kanya, nakakita na. May isang magsasaka rin na halos mamatay sa sakit sa atay. Pero nang ipainom ng gatas mula sa halamang alaga ni Sevia, gumaling. At hindi lang iyon. May isang babaeng matagal nang walang anak, pero nang humingi ng dasal at ritual kay Aling Sevia, ilang buwan lang, nagdadalang tao na siya.
Hindi iyon chismis lang kasi marami nang nakasaksi. Kung tutuusin, kilala siya sa maraming bayan dito sa paligid. Habang kinikwento niya iyon, parang may kumikislap na ilaw sa loob ng dibdib ko. Bawat himala na binabanggit niya, parang biglang nagbibigay ng pag-asa sa akin. Totoo kaya iyon? Baka ito na ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Tumingin siya sa akin ng diretso. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Hindi siya humihingi ng kapalit na pera o kung ano-ano. Ang kailangan lang daw, magtiwala ka. Kung gagawin mo, pumunta ka sa kanya ng 10 oras ng gabi. Doon siya madalas tumatanggap ng mga taong nangangailangan. Mas mabuti raw iyon kasi mas malakas ang dasal niya sa ganong oras. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nag-iba ang tibok ng puso ko. Kanina lang, parang wala na akong pag-asa. Pero ngayon, habang nakikinig ako sa kanya, pakiramdam ko, may maliit na liwanag na muling bumukas. Kung totoo man ang sinasabi ng babae, baka ito na ang milagro na matagal ko nang ipinagdarasal. Talaga po, wala pong kapalit? Tanong ko. Halos nanginginig pa ang boses ko. Ngumiti siya ng banayad. Wala. Basta bukas ang loob mo at may tiwala. Ang mga himala, dumadaloy lang kung handa ang taong tatanggap. Hindi ko mapigilang mahulog ang balikat ko at humikbi ulit. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang lungkot ang nararamdaman ko. May halong pag-asa. Pagkaramdam ko, hindi pa tapos ang laban. Subukan mo. Puntahan mo siya. Dagdag pa niya. Malay mo, ito na ang sagot. Tumango na lang ako. Wala nang masabi. Para akong nabuhayan muli. Oo, totoo nga. Wala namang masama kung susubukan ko. Hindi ko na kaya ang makita si Elijah na dahang-dahang nauupos. Kung may kahit kaunting pag-asa, hahawakan ko iyon ng buong lakas. At sa mismong oras na iyon, ipinangako ko sa sarili ko. Pupuntahan ko si Aling Sebia. Kahit gaano pa kadilim ang baryong iyon sa gabi, kahit ano pang mga kwento ng takot ang naririnig ko noon tungkol sa mga mangkukulam. Dahil kung may tsansa na mailigtas ang anak ko, kahit saan pa ako dalhin ng kapalaran, susubukan ko. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o totoo. Pero para akong may bagong direksyon. At sa isip-isip ko pa, baka nga may himala pa na naghihintay sa amin. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Kung pananampalataya ba, desperasyon, o pagiging inang ayaw sumuko. Basta ang alam ko, isang gabi, bit-bit ko ang maliit kong bag na may lamang ilang perasong damit at kumot ni Eliza. Wala akong sinabihan kahit sino. Sinabi ko lang sa nurse na lalabas muna ako para magbawas ng isipin. Ang totoo, ang dibdib ko halos pumutok na sa kaba habang tinatahak ko ang daan papunta sa isang baryo na hindi ko man lang alam kung totoo. Ang sabi ng babaeng nakausap ko sa ospital sa pinakadulo ng baryo. Bago pa sumapit sa masukal na kagubatan, ay matatagpuan ang bahay ng isang mangkukulam. Madilim ang daan. Ilan lang ang poste ng ilaw at ang bawat yapak ko sa lupang putikan ay parang may kasabay na naglalakad. Panay ang dasal ko. Hawak-hawak ang rosaryo kahit nadudurog na ay hindi ko kayang bitawan. Sa kaloob-looban ng dibdib ko, may boses na bumubulong. Anak mo ang dahilan, Maribel. Wala nang iba. Kapag buhay ang nakataya kahit sa dilim, hahakbang ka. Pagdating sa nasabing baryo, kakaiba ang katahimikan. Walang alingaw-ngaw na mga aso.
Parang walang kuliglig. Basta walang ingay ng hangin din. Parang lahat ng bagay, pati mga puno ay natutulog. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang kakaibang lamig. Hindi siya lamig na galing sa panahon. Lamig siya na parang dahan-dahan kang nilulunod. Hanggang sa natanaw ko ang isang bahay na yari sa kahoy. Lumang-luma na. Halos mahulog na ang bubong. Ngunit maliwanag ito. Hindi dahil sa ilaw ng kuryente, kundi sa mga kandila na nakasabit sa paligid. Ang bawat pinto at bintana ay may nakasabit na anting-anting. Mayroon pang ang balat ng ahas, tuyong dahon, mga buto ng hayop, pati maliit na garapo na may lamang kung ano-anong likido na hindi ko mawari. Sa isang gilid, nakahilera ang mga garapo na may lamang parang buhok, kuko at buto ng tao. Napaatras ako. Kinain ako ng takot. Pero naalala ko ang hininga ng anak kong hirap sa paghinga. Ang mga gabi kong nakatitig sa kanya habang nakakabit ang oxygen tube. Pinilit kong itinulak ang sarili kong pumasok. Pumasok ka na, Mirabel. Napapitlag ako. Wala akong nakitang tao, pero may boses na galing sa loob ng bahay. Bakit kilala niya ako? Unti-unti kong itinulak ang pinto na parang kusa na ring bumukas. Doon ko siya nakita. Si Aling Sebia. Isa siyang matandang payat na payat. Halos makita na ang buto sa ilalim ng balat. Mahaba ang kanyang buhok na kulay puti at nakalugay hanggang sahig. Ang mga mata niya malalim at nangingitim. Kaya umabot sa hanggang sahig ay nakaupo siya. Ngunit sa ilalim nito ay may tila apoy na kumikislap. Ang paligid ng loob ng bahay ay mas nakakatakot pa sa labas. May mga libro na kulay itim ang pabalat, mga simbolo na nakaukit sa dingding, at mga alay sa isang altar na gawa sa lumang kahoy. May kanin, itlog, alak, at kung ano-ano pang tila handog. Umupo siya sa harap ng mesa na puno ng kandila. Kumaway siya sa akin. Alam ko kung bakit ka narito. Anya. Malamig ang tinig. Hindi ko na kailangan pang tanungin. Ang anak mo, malapit na siyang kunin ng mga espiritu. Parang bigla akong nanghina. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero ramdam ko na totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Lumapit ako, halos magmakaawa. Aling Sebia, gagawin ko ang lahat kahit ano, basta mailigtas ko lang si Eliza. Wala na po akong ibang pag-asa. Ngumiti siya, pero hindi iyon ngiting nakakaaliw. Ngiting parang leon na nakakita ng nahulog na usa. May kapalit ang kagalingan, bulong niya. Nanlamig ako. Kahit papano alam ko na, walang himala na libre. Anong kapalit po? Nanginginig kong tanong. Hindi siya sumagot agad. Kumuha siya ng maliit na mangkok at inilapag sa mesa. May dinukot siyang maliit na kutsilyo at iniabot sa akin. Kailangan kong makuha ang piraso ng buhay mo. Isang hibla ng buhok at isang patak ng dugo mula sa iyo mismo. Sapagkat sa dugo ng isang ina, doon dumadaloy ang lakas na ibubuhay sa anak mo. Kumirot ang dibdib ko. Tumingin ako sa kutsilyo na parang mabigat na bagay. Pero hindi na ako nagdalawang isip. Humikbi ako at binunot ang isang hibla ng buhok ko. Pagkatapos pinutol ang balat ng aking hintuturo. Pinisil hanggang lumabas ang patak ng dugo at tumulo iyon sa mangkok. Kinuha niya iyon at nilagyan ng mga pulbos mula sa maliit na supot na kulay abo. Maya-maya, nagsalita siya ng mga orasyon. Hindi ko maintindihan ang lingwahe, pero bawat salita'y parang may alo na dumadaan sa hangin.
Umihip ang malamig na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang mga kandila ay nagliyab ng mas mataas at sa bawat bigkas niya ng orasyon, parang nararamdaman ko ang panginginig ng lupa. "Maghanda ka," wika niya habang inilalagay ang mangkok sa ibabaw ng altar. "Sa pagsikat ng araw, magigising ang anak mo na parang wala siyang karamdaman. Ngunit," natigilan ako. Ngunit, ang pinaka-nakakatakot na salitang pwedeng marinig ng isang ina. "Ngunit kapalit nito, ang anino ng iyong anak ay magiging akin. Hindi siya makakatakas sa ugnayan na ito. Kapag kinuha ko ang anino, ibig sabihin ay sa akin nakatali ang kanyang buhay." "Sa tuwing tatawag ako sa kanyang anino, siya'y manghihina. At kung sakaling hindi mo tuparin ang huling kasunduan, mawawala na siya magpakailanman." Nanginginig ang buo kong katawan. Gusto kong magtanong kung ano ang huling kasunduan, pero hindi ko na nagawa. Ang utak ko ay puro sigaw. "Mailigtas mo siya ngayon, Mirabel. Ngayon na." Tumango ako, kahit halos mahulog na ang luha ko sa dami. "Tatanggapin ko po," sagot ko, boses na halos pabulong. Ngumisi si Aling Sebia mula sa anino ng mga kandila. Parang may mga nilalang na gumagalaw. Mga hugis na hindi tao pero nakatingin sa akin. "Magaling." "Tandaan mo, simula ngayong gabi, hindi lang sa iyo ang anak mo. Hahati ako sa bawat hininga niya." Ang huling mga narinig ko. Hindi ko na namalayan kung paano ako nakabalik sa ospital. Para bang lutang na lutang ang isipan ko. Para bang may humawak sa akin at naghatid pabalik. Nang dumilat ako, umaga na. Nakita ko si Eliza, nakaupo, nakangiti at walang tubo sa ilong, at kumakain ng lugaw na dala ng nurse. "Ma, gusto ko ng tsokolate." Mahina pero masigla niyang sambit. Napaiyak ako at niyakap siya ng mahigpit. Parang wala siyang dinanas na sakit. Parang isang milagro. Hindi ko makakalimutan ang umagang iyon. Pagmulat ng mga mata ko, akala ko panaginip lang ang lahat. Si Eliza, ang anak kong ilang linggo nang halos walang malay, hirap huminga at laging nakakabit sa tubo at gamot. Ngayon ay nakaupo sa kama, nakangiti sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis akong lumapit. Hinawakan ko ang pisingin niya. At doon ko lang lubos na naramdaman na mainit-init ulit ang katawan niya. Hindi malamig gaya ng dati. Malakas siyang huminga, malaya. Parang wala siyang iniinda. "Eliza, anak." Halos hindi ko masambit ang mga salita dahil sa dami ng luha na umaago sa pisngi ko. Paulit-ulit kong hinahalikan ang noo niya at paulit-ulit ko rin pinapasalamatan ng Diyos. Kahit sa loob-loob ko, alam kong may ibang kamay na nakialam. Kinagabihan sa araw na yon, agad kong ibanalita sa mga doktor at nurse. Laking gulat nila dahil ayon sa mga chart, wala naman talagang pagbabago sa resulta ng huling test. Pero ngayon, kitang-kita nilang tumatakbo-takbo si Eliza sa loob ng kwarto. Kumakain ng marami at nakikipaglaro sa mga batang dumadaan. "Parang himala," bulong ng isang nurse habang pinagmamasdan siya. At iyon nga ang naging usapan sa buong ospital. Himala. Walang makapaniwala. Ako man ay hindi pa rin lubos makaintindi. Pero ang mahalaga lang sa akin ay muling nabalik ang buhay ng anak ko ng buo. Pag-uwi namin makalipas ang ilang araw, ramdam na ramdam ko ang pagbabago. Nakakakain na siya kahit anong gusto niya.
adobo, pritong isda, pati mga pagkaing bawal sa dati dahil sa kanyang kondisyon. Nakakatakbo siya ng bakuran na matagal, nakikipaghabulan sa mga bata, at minsan pa nga'y nakikisali sa basketball ng mga binatilyo. Grabe si Eliza. Wika ng kapitbahay naming si Aling Tasing. Parang walang sakit. Himala talaga. Swerte ka, Mirabel. Ngumingiti lang ako. Kahit sa loob-loob ko ay may halong kaba. Alam kong hindi lang simpleng dasal ang pinagmulan nito. Naalala ko ang gabing pinuntahan ko si Aling Sebia. Ang amoy ng insenso, ang orasyong paulit-ulit niyang binibigkas, at ang dugo kong isinaboy niya sa maliit na mangkok. Ngayon, tuwing makikita kong masigla si Elijah, nararamdaman ko ang pasasalamat. Ngunit kasabay nito ay may malamig na takot na gumagapang sa puso ko. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita. Kapag dumadaan kami ni Elijah, lagi siyang pinupuri ng mga tao. Nakita mo si Eliza? Akala ko hindi natatagal yun. Pero ayun oh, parang mas malakas pa kaysa sa dati. Parang milagro talaga. Dapat ipasulat sa dyaryo. At si Eliza, hindi man lang siya nahihiya o nagtatago. Laging taas noo, laging tuwid ang tindig. Hindi na siya umiiyak tulad ng dati kapag nasusugatan o kapag nadadapa. Kahit minsang natapilok sa kalsada at nagdugo ang tuhod, tumatayo lang siya, pinapahid ang dugo gamit ang kamay, at magpapatuloy na parang walang nangyari. Elijah, hindi ka ba nasasaktan? Tanong ko sa kanya noon. Nanginginig pa ang boses. Tumingin lang siya sa akin, diretso. Malamlam ang mga mata pero nakangiti. Hindi po mama, wala naman pong sakit. At doon ako kinilabutan. Kasi alam ko, dati, simpleng kagat lang ng lamok ay iiyak na siya at hihingi ng yakap ko. Pero ngayon, parang nawala ang lahat ng emosyon niya. Hindi ko na siya nakikita ang umiiyak. Hindi na siya natatakot. At kahit minsan, hindi ko na rin siya naririnig na nagtatanong kung bakit iniwan siya ng tatay niya. Isang bagay na dati ay palagi niyang gustong malaman. Isang gabi, habang nakahiga ako, pinagmamasdan ko siyang natutulog. Mapayapa ang mukha niya, parang anghel. Pero sa dilim ng kwarto, para bang may aninong nakabalot sa kanya. May kung anong bigat na nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Naalala ko biglang huling sinabi ni Aling Sebia bago ako umalis sa bahay niya. Bawat kagalingan ay may kapalit, Mirabel. Hindi ka mawawala ng anak, pero hindi ka rin mananalo ng walang kabayaran. Noong una hindi ko yun iniintindi. Ang mahalaga lang sa akin noon ay mabuhay si Eliza. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ko siyang nakapikit at walang imik, parang may malamig na boses na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ko. Ano ang kapalit? Lumipas sa mga araw, mas naging halata ang pagbabago. Oo, masigla na nga siya. Oo, mas malakas siya kaysa dati. Pero wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala na ring takot o kahit kaba. Parang nawala ang bahaging nagiging bata siya. Parang nilunok ng hangin ang lahat ng emosyon na bumubuo sa pagkatao niya. May isang insidente pa na hindi ko makalimutan. May pusa kaming paborito niyang alagaan dati. Pinangalanan namin itong si Muning. Isang hapon habang naglalaro siya sa bakuran, nakita ko siyang hinahabol ang pusa. Akala ko naglalaro lang sila kagaya ng dati. Pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ito sa buntot at iniuntog sa pader. Narinig ko ang iyak ng pusa. Halos mapatid ang hininga ko. Eliza, ano yan? Mabilis kong hinablot ang pusa mula sa kanya.
Nanginginig pa ito at halos hindi makahinga. Wala po, Mama. Sagot niya, kalmado lang, walang emosyon. Gusto ko lang makita kung paano siya iiyak. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa anak ko. Ang batang dati ay iyakin, mabait at malambing. Ngayon ay malamig, parang walang puso. At doon ko napagtanto, baka nga totoo ang sumpa. Oo, bumalik siya sa akin, bumalik ang buhay niya. Pero kapalit pala nito ay ang pagkawala ng kaluluwa niyang dati kong kilala. Ngayon tuwing sinasabi ng mga kapitbahay na himala ang nangyari, napapatingin lang ako sa anak kong nakangiti, pero walang kislap ang mga mata. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman na baka mas mabigat ang magiging kabayaran kaysa sa sakit na una naming pinasan. Akala ko noon, wala nang hihigit pang kasiyahan kaysa sa makita kong muling tumatakbo si Eliza. Nakakakain siya ng walang hirap, nakakatulog ng walang nakakabit na tobo, at nakakapaglaro pa na parang walang sakit. Himala, sabi ng mga kapitbahay. At sa bawat umagang gigising ako, panalangin ko lang ay manatili sana ang ganitong saya. Pero kahit anong saya, may mga bagay akong unti-unting napapansin. Maliit lang noong una. Parang hindi ko pa pinapansin, pero habang tumatagal, lalo lang lumilinaw na may mali. Si Eliza ay hindi na talaga tuluyang umiyak. Kahit minsan noong bata pa siya, mabilis siyang maiyak. Kapag nasugatan, kapag naiinis, kapag nadadala ng emosyon. Subalit, hanggang ngayon ay nihintay ko. Parang wala na talaga. Hanggang sa isang beses ay napasobra siya ng dapa o naging grabihan. Nagasgasa ng tuhod. Tumayo lang siya, walang imik. Nakatitig sa sugat na para bang wala siyang nararamdaman. Hinugasan ko ng tubig at binalutan ng gasa, at buong oras nakatingin lang siya sa akin na parang hindi siya ang nadapa. Anak, hindi ba masakit? Tanong ko. Hindi po, Mama eh. Sagot niya. Walang emosyon pa rin. Walang kahit anong tono. Pinilit kong paniwalain ang sarili. Siguro epekto lang ng mga gamot. Siguro dala lang ng pagpapahinga. Siguro masyado lang akong praning. Pero isang gabi, doon ko unang naramdaman ang kilabot. Gabi noon, nakahiga ako sa kama. Si Eliza ay nasa tabi ko. Mahimbing na natutulog. Pero nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Narinig ko ang munting boses. Andyan ka na ba? Napabalikwas ako ng bangon. Nakaupo si Eliza sa gilid ng kama. Nakatingin sa madilim na sulok ng kwarto. Nakabukas ang bintana at sa labas ay puro dilim lang ang matatanaw. Anak? Tinawag ko siya. Medyo garalgal ang boses ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Mama, kausap ko lang siya. Sino? Yumuko siya. Yung nasa dilim. Para akong natigilan. Wala akong nakikita, pero ramdam ko ang lamig ng hangin na parang may ibang presensya sa kwarto. Agad kong hinila si Elijah at pinahiga. Anak, walang tao dyan. Nananaginip ka lang. Tahimik siyang sumunod. Pero bago siya pumikit muli, bumulong pa siya. Mama, sabi niya, darating na siya. Hindi na ako nakatulog buong magdamag. Paglipas ng mga araw, mas dumadalas ang mga kakaibang bagay. May pagkakataong nagagalit siya kapag hindi ko siya pinayagang lumabas. Isang beses tumanggi akong bilhan siya ng laruan. Nagkulong siya sa kwarto at biglang bumagsak ang mga nakasabit na larawan sa dingding. Sabay-sabay pa iyon. Parang may yumanig, pero ang buong bahay ay tahimik. Walang indikasyon na lumilindol. Walang hangin, walang earthquake.
Nanginginig ako noon habang pinupulot ang mga basag na salamin. Nakita kong nakaupo lang siya sa kama. Nakangiti pa ng banayad pero walang saya sa mga mata. "Hindi mo ba nakita, Mama?" tanong niya. "Anong nakita?" "Galit siya pero aalis din siya." Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, pero ramdam kong may kasama kaming hindi ko nakikita. Isang hapon noon, habang naglalakad kami pauwi, may maya na dumapo sa harap ng bahay. Agad niya itong nilapitan, hawak sa dalawang kamay. "Mama, ang ganda niya oh," sabi niya. Ngumiti ako kahit may kaba. "Oo anak, dahan-dahan lang baka." Pero bago ko pa matapos ang salita, bumagsak ang ibon sa lupa. Wala nang buhay. Hindi ko may paliwanag kung paano. Pero nang hinawakan lang niya, para bang naubos ang lakas ng maliit na nilalang. Napaatras ako, hawak ang dibdib ko. At saka nakakapagtakay, nagbahuli pa sa kanya ang nasabing ibon. Elijah?" Tumingin siya sa akin, walang emosyon. "Ayaw niya raw kasi nang may lumilipad palayo." Simula noon, unti-unti akong kinakain ng takot. Gusto kong paniwalaan na lahat ng ito ay bunga lang ng imahinasyon ng bata, na baka dala lang ng sobrang saya sa paggaling niya. Kaya nagiging praning ako. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga bagay na gumagalaw mag-isa? Ang malamig na hangin kahit nakasarado ang lahat ng bintana. Ang tunog ng bulungan tuwing malapit siyang matulog. Isang gabi, pinilit ko maging matapang. Humarap ako sa kanya habang nakaupo siya sa kama. "Anak, may tinatago ka ba kay Mama?" tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. Sa edad niyang 7, hindi ganoon dapat kalamlam ang mga mata ng isang bata. "Wala po." "Pero kausap mo kung sino man yan, di ba? Sino ba siya?" Ilang segundo siyang tahimik. Hanggang sa bigla siyang ngumiti, pero hindi ngiti ng bata. "Mama," anya, pero hindi na boses ni Elijah ang lumabas. Malalim, malamig. Parang matandang lalaki na nagsasalita mula sa katawan niya. "Sinabi ko naman sa'yo, hindi libre ang himala." Para akong nabingi. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o yayakapin siya. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinagmamasdan ng anak kong hindi na bata ang boses. Hindi ko na kayang tiisin. Araw-araw, bawat gabi, bawat saglit na kasama ko si Elijah ay parang hindi na siya ang anak ko. Oo, humihinga siya, gumagalaw, kumakain. Pero iba na siya. Parang isang nilalang na nakabalot sa katawan ng batang minahal ko. Batang pinaghirapan kong buhayin. Naalala ko pa noong minsang nakatulog ako sa tabi niya. Bigla siyang bumangon nang hindi ako nagigising agad. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakatayo siya sa sulok ng kwarto. Nakatingin lang sa akin. Hindi siya kumikilos, hindi siya kumukurap. Nang tanungin ko kung bakit, ngumiti lang siya ng tiwid at sinabi sa malamig na boses, "Mama, hindi ka ba natatakot?" Parang pinisil ang puso ko. Ang dating malambing na boses ng anak ko ay napalitan ng malamig, mabigat at tila galing sa matandang hindi ko nakikita. Kinalibutan ako pero pinilit kong umiti. Hindi ako pwedeng matakot, hindi ako pwedeng bumigay. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalayo siya sa pagiging bata. At doon ko naisip, kailangan kong bumalik kay Aling Sebia. Madaling araw nang lumabas ako ng bahay. Nakita ko pa si Elijah na nakaupo sa lamesa. Nakatitig sa akin. Parang alam niyang aalis ako. Hindi siya nagsalita pero nakangiti siya. At sa ngiti na iyon ay may kung anong babala.
Mabigat ang mga paa ko habang naglalakad sa madilim na daan patungo sa baryo ni Aling Sebia. Parang sumasayaw ang mga anino sa paligid at kahit malamig ang hangin ay parang may kasamang bulong. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, tama ba ito? Pero wala akong ibang masasandalan. Pagkarating ko sa bahay ni Aling Sebia, nandoon pa rin ang nakakatakot na itsura nito. Mas lalo pa yatang dumilim. Ang mga nakasabit na anting-anting sa pintuan ay kumakalansing. Para bang nakikisabay sa tibok ng puso kung walang tigil. Binuksan niyang pinto bago pa ako makatok. At doon ko siya nasilayan, nakangiti. Pero hindi magiliw. Parang matagal na niyang hinihintay ang pagdating ko. Mirabel. Aniya sa paos at mabagal na boses. Alam kong darating ka rin. Hindi ko na napigilang bumuhos ang luha ko. Aling Sebia, ano bang nangyari sa anak ko? Bakit hindi na siya si Eliza? Bakit parang ibang tao na ang nasa katawan niya? Pumasok kami sa loob. Ang paligid ng bahay ay puno ng alay. Mga lumang manok na nakatali, mga mangkok na may natuyong dugo, at mga librong nakabukas na hindi ko maunawaan ang laman. Umupo ako sa harap niya habang siya naman ay nagbukas ng isang garapon na may lamang abo. Hindi mo ba talaga naintindihan? Ang anak mo'y hindi na siya. Ang kaluluwa niya ay wala na dito sa mundong ibabaw. Ang katawan na iyon, Mirabel, ay isa na lamang sisidlan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sisidlan? Anong ibig mong sabihin, Lola? Lumapit siya sa akin. Inilapit ang kanyang mukha hanggang sa halos magdikit ang aming mga ilong. Ang mga mata niya ay parang butas ng dilim. Ibig kong sabihin, may ibang nilalang na ang naninirahan sa katawan ng anak mo. Isang nilalang na mas malakas, mas matagal nang nananabik sa katawan ng bata. Bulong niya. Nanghina ako. Napayakap ako sa sarili. Hindi ko matanggap. Hindi pwede. Anak ko pa rin siya. Anak ko pa rin si Eliza. Ngumisi si Aling Sebia. Mirabel, huwag mong linlangin ang sarili mo. Nakita mo na, naramdaman mo na, hindi na siya. Pero tumigil siya saglit at doon ko napansin ang kinang sa kanyang mga mata. Kung gusto mong bumalik ang kaluluwa ng anak mo, may paraan pa. Napatingin ako kaagad. Ano? Sabihin mo, Aling Sebia. Kahit ano gagawin ko, basta ibalik mo si Eliza. Tumawa siya ng mahina. Parang isang pisi ng kandila na sumisiklab bago mamatay. Hehehehe. Ang tanging paraan para makabalik ang kaluluwa ng anak mo ay kapalit ng isang buhay. Nalaglag ang pangako. Kapalit ng buhay? Tumango siya. Mabagal. Isang buhay para sa isang buhay. Kailangang may ialay ka. Dugo at kaluluwa ng isa kapalit ng pagbabalik ng anak mo. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang mga kamay ko'y nanginginig na rin. Ang mga mata ko'y muling napuno ng luha. Paano ko magagawa yun? Sino? Ngumisi si Aling Sebia. Tsaka nagsindi ng isa pang kantila. Ikaw ang magpapasya. Pwedeng ibang tao, kahit sino. Isang estranghero, isang kaibigan, kahit sino. Pero tandaan mo, Mirabel, mas malapit sa puso, mas masarap sa kaluluwa. Kung mahal mo talaga si Eliza,
ibigay mo ang pinakamahalaga sa iyo. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko kaya. Umiling siya. Hehehe. Kung hindi mo kaya, mananatili siyang ganon. Maglalakad, magsasalita, pero hindi na si Eliza. Habang buhay mo siyang makakasama bilang ibang nilalang. Parang gumuho ang mundo ko. Nakaukpo ako roon, walang lakas, walang maisip. Gusto kong isigaw na hindi ito totoo, na may iba pang paraan. Pero sa bawat alaala ng malamig na boses ni Elijah, ng kanyang titig na walang buhay, ng kanyang mga kamay na kayang pumatay ng isang ibon na walang kahirap-hirap, alam kong may pinipili akong kasinungalingan. Pag-iisipan mo, Mirabel. May oras ka pa. Pero wag mong patagalin. Ang nilalang na nasa anak mo'y mas lumalakas habang tumatagal. At kapag tuluyan na siyang naghari sa katawan ng bata, wala nang magbabalik. Sabi ni Aling Sebia habang tinatapik ang balikat ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng bahay niya. Ang natatandaan ko lang ay ang hangin sa labas, mabigat at sobrang lamig, at puno ng mga bulong na hindi ko maunawaan. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Elijah na nakahiga na sa kama. Gising pa rin ito. Nakangiti siya sa akin, pero ang ngiting iyon ay hindi ng isang bata. At sa loob-loob ko, naririnig ko pa ang boses ni Aling Sebia. Isang buhay para sa isang buhay. Naupo ako sa tabi niya. Hinaplos ang kanyang buhok at doon tuluyang bumigay ang mga luha ko. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko, ang anak ko o ang kasalanan na hinding-hindi ko na mababawi. At sa gitna ng katahimikan, habang nakapikit ako, narinig ko muli ang boses niya. Hindi na boses ng bata. Malamig ito at matanda, may halong bigat. Nanay, handa ka na ba? Hindi ako mapalagay mula nang sabihin ni Aling Sebia na wala na raw ang kaluluwa ng anak ko at ang natitira na lang ay ang sisidlan. Para akong binuhusan ng yelo nang marinig ko iyon. Pero ayaw ko pang tanggapin. Kahit anong sakit ang katotohanan ng iyon, pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka nagkakamali lang siya. Baka natakot lang ako kaya kung ano-ano na ang nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Kung totoo nga ang kailangan ng kapalit na buhay para bumalik ang kaluluwa ni Eliza, sino pa ba ang mas karapat-dapat kundi ang lalaking iniwan kami? Ang tatay niya. Hindi ko mapigilan ang galit sa kanya. Sa bawat gabing umiiyak ako sa ospital, hindi man lang siya dumalaw. Sa lahat ng hirap ko, wala siyang itinulong. Kung buhay man siya ngayon, hindi ba't mas makatarungan kung siyang magbabayad? Kung siyang ipalit? Kung siyang maging kapalit ng anak ko? Ngunit hindi ko kaagad nagawa iyon. Hindi ko pa rin kayang basta isuko ang buhay ng tao, kahit pa siya ang taong pinamumuhian ko. Kaya nagpasya akong magmasid muta. Pag-aralan ko kung ano ang nangyari kay Elijah bago ako magdesisyon. Unang araw na muli siyang pumasok sa paaralan matapos ang matagal na pagkaka-ospital. Habang nakaupo ako sa labas ng gate, ramdam ko ang kakaibang pananahimik ng paligid. Ang dating masayahing mga bata na sabik makipaglaro kay Elijah, ngayon tila'y mailap. Naririnig ko ang mga bulungan. Parang iba na siya. Parang hindi na siya si Elijah. Nakakatakot na siya. Nag-iba ang ugali. Napatingin ako at nakita ko ang anak kong nakatayo lang sa isang sulok ng classroom. Nakatingin sa mga kaklase niyang naglalaro. Hindi siya nakikisali. Hindi siya ngumingiti.
Wala man lang bakas ng pagkasabik sa mga mata niya. Lumapit ako sa bintana, sumilip. May batang nag-alok sa kanya ng laruan. Pero imbis na kunin, tumitig lang siya ng matagal sa bata. Halos nanginginig ito at mabilis na lumayo. Para akong tinusok sa dibdib. Dati-rati si Eliza ang pinakamasayahin. Siya yung unang lumalapit sa mga bata. Nakikipaglaro, tumatawa ng malakas. Pero ngayon, parang estranghero na siya sa mundo. Pag-uwi namin, sinubukan kong yakapin siya. Mahigpit, gaya ng dati. Akala ko baka doon ko maramdaman ulit na anak ko pa rin siya. Pero habang nakapulupot ang braso ko sa katawan niya, wala akong naramdaman kundi lamig. Walang tibok ng init, walang pakaramdam na dati parang apoy na nagbibigay lakas sa akin. Para akong yumakap sa isang bangkay na naglalakad. Anak, namimiss ka na ni Mama. Mahina kong bulong. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, diretso. At sa mga mata niya hindi ko nakita ang batang minsang umingiti sa simpleng pasalubong na candy. Para siyang nilalang na gumagamit ng katawan ng anak ko bilang maskara. Kinabahan ako, napaatras, pero pinilit kong ngumiti. Kumain na tayo ha, sabi ko. Pilit inaayos ang tinig ko. Umupo siya sa mesa at kumain ng walang imik. Hindi siya pumipili ng pagkain. Hindi na rin siya nagrereklamo kung masyadong maalat o mapakla. Basta sinusubo lang niya. Parang mechanical. Naalala ko tuloy ang mga araw bago siya magkasakit. Tuwing uuwi ako galing trabaho, siya ang unang sumasalubong. Nakatakbo, sabay tatalon sa akin. Mama, may star ako sa quiz namin. Proud na proud niyang isinisigaw. Sabay pakita ng papel na may drawing na bituin ng teacher. Pagkatapos yayakapin niya ako ng mahigpit. Ramdam ko pa ang maliliit niyang kamay na nanginginig sa tuwa. Kahit gaano ako pagod noon, nawawala lahat ng iyon kapag nakikita ako ang ngiti niya. Tuwing may piyesta, siya ang unang sasayaw sa gitna ng kalsada. Hindi siya nahihiya, palaging natatawa, palaging kwento, palaging may saya. Pero ngayon, wala na. At mas lalong sumasakit ang puso ko tuwing naiisip kung baka nga tama si Aling Sebia. Wala na talaga ang kaluluwa ng anak ko. Ang nakikita ko na lang ngayon ay isang katawan na pinapagalaw ng hindi ko alam kung sino o ano. Isang hapon, sinundo ko si Eliza sa paaralan. Halos nakatayo siya mag-isa habang ang ibang bata ay nagkukumpulan sa kabilang dulo ng playground. Lumapit ako sa isa sa mga magulang at nagtanong, "Bakit parang iniiwasan nila si Eliza?" Nag-aatubili ito bago sumagot. "Pasensya ka na Merapil ha, pero sabi ng anak ko, may mga bagay daw na gumagalaw kapag nagagalit si Eliza. Para bang may kakaibang nangyayari kapag kasama siya." Nanlamig ako. Napatitig sa anak kong tahimik lang na nakaupo sa buhanginan. Walang kausap. Lumapit ako at hinawakan ng balikat niya. "Anak, okay ka lang ba?" Tanong ko. Sinusubukang ngumiti. Tumingin siya sa akin, ngunit wala pa rin. Wala talagang emosyon. Para bang blanko na siya. Pag-uwi, naupo ako sa gilid ng kama niya habang siya'y nakahiga. Pinagmamasdan ko ang kanyang mukha. Pamilyar pa rin ang mga mata, ilong at labi. Siya pa rin ang batang pinanganak ko, pero iba na ang personalidad. Hindi na ako nanay na nagbabantay sa anak. Ako na ang bantay ng isang nilalang. Ako na ang nagbamasid kung hanggang saan ko kakayanin ang takot na dulot niya. Minsan naririnig ko siyang nagsasalitang mag-isa sa dilim na para bang may kausap na hindi ko nakikita. Minsan naman, at palagi ko pa ring nararamdaman ang lamig ng hangin
kahit nakasarado ang mga bintana. At sa bawat gabing ganoon, pinipikit ko na lang ang mga mata ko. Umuusal ng dasal sa Diyos, sabay bulong sa sarili. At least, buhay siya. Kahit ganito, buhay siya. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na totoo yan. Niloloko ko lang ang sarili ko. Kinagabihan habang nakahiga ako, hindi ko mapigilang bumalik ang isip ko sa sinabi ni Aling Sebia. Kung gusto mong bumalik ang kaluluwa ng anak mo, kailangan ng kapalit na buhay. Nanginginig ako sa ideya na yon. Kung isusuko ko ang buhay ng tatay niya, baka bumalik ang tunay na Elijah. Baka maramdaman ko ulit ang init ng yakap niya, ang halakhak niya, ang masayang sigaw tuwing uuwi ako. Pero, ang tanong, kaya ko ba talagang gawin iyon? Kaya ko bang magdesisyon na kitilin ang buhay ng ama niya, kahit iniwan niya kami? Nakatingin ako sa anak ko, mahimbing na ang tulog. Ngunit sa bawat paghinga niya ay parang may bigat. Hindi na siya bata, hindi na siya si Eliza. Hanggang sa nakaramdam ako ng antok at nakatulog na. Kinabukasan hindi ko alam kung anong oras na nang magising ako dahil sa kakaibang ingay mula sa sala. Para bang may kumalabog, may nahulog na gamit. Una kong inisip, baka pusa lang na napadaan. Pero may malamig na hangin na dumampi sa balat ko at isang kakaibang kaba agad ang pumuno sa dibdib ko. Dahan-dahan akong bumangon. Halos ayaw kong tumapak sa sahig. Pakiramdam ko'y bawat hakbang ay parang magpapalapit sa akin sa isang bagay na hindi ko kayang harapin. At yun nga. Eliza? Mahina kong tawag. Baka sakaling siya iyon. Gising lang at naglalaro. Madalas na siyang nagigising sa gabi nitong mga nakaraang linggo. At minsan nahuhuli ko siyang nakatingin lang sa kawalan, parang may kausap. Lumapit ako sa sala. Mula sa bahagyang bukas na pinto, ay nakita ko kaagad ang anino niya. Nakaupo siya sa sahig, hindi gumagalaw. Ang una kong napansin ay may hawak siyang bagay na kumikislap sa ilalim ng mahina naming ilaw. Nang lumapit pa ako, doon ko lang nakita na kutsilyo pala iyon. Yung kutsilyong ginagamit ko sa kusina. Anak, bakit may hawak kang ganyan? Halos pabulong kong tanong. Umaasang hindi ako nagmumukhang takot. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at sa ngiti niya, biglang nanlamig ang dugo ko. Napatingin ako sa labas. Madaling araw pa lang. Pero mag-uumaga na. Si Elijah ay nakatingin pa rin at nakangiti sa akin. Hindi iyon ngiti ng isang batang 7 taon. Hindi iyon ngiti ni Elijah na nakilala ko, na dati laging nagtatatakbo sa bakuran, humahagik-gik sa tuwing kinikiliti ko. Ang ngiti niyang iyon ay mabigat at parang puno ng lihim na hindi ko kayang intindihin. Napatingin ako sa sahig at halos hindi ko na nakontrol ang sigaw ko. Nandoon ang aso naming bago. Wala na siyang buhay. Nakahandusay at sa gilid ng katawan niya ay may bakas ng dugo. Tinignan kong mabuti. Walang hiwa, wala ring galos. Para bang natigil lang ang hininga niya. Eliza, anong ginawa mo? Nanginginig ang boses ko. Narinig ko ang sarili kong tanong, pero parang ako mismo ang ayaw makarinig ng sagot. Dahang-dahang tumayo ang anak ko. Nakapako ang tingin ko sa kutsilyo. Baka bigla niya akong sugurin. Pero hindi niya ako nilapitan. Sa halip, nagsalita siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga tunog na parang galing sa lumang panahon. Matatalim at mabigat sa pandinig. Para bang may nagmumula sa kanya na hindi dapat magmula sa isang bata.
At sa bawat salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Parang kumakapal ang dilim sa buong bahay. Anak, tama na. Ako ito si mama mo. Please. Halos pakiusap ko na. Ngumiti lang siya ulit. Mas malaki na, mas nakakatakot. At sa kanya sinabi sa boses na hindi na kanya. Hindi mo na siya, anak. Parang bumagsak ang mundo ko sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapit sa kanya, pero nananatili akong nakatayo. Nanginginig. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Dahil kahit ano pa ang nakikita ko, kahit pa ang kaharap ko ay parang hindi na si Eliza, alam kong hindi ko kayang talikuran siya. Siya ang anak ko. Siya ang dugot laman ko. Kung sino ka man, ibalik mo sa akin ang anak ko. Mahina kong sambit. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon. Narinig ko siyang tumawa. Hindi tawa ng bata, kundi tawa ng isang matandang lalaki. Malalim, mabigat at puno ng panunuya. Bakit mo pa siya gusto? Tanong niya, malamig at wahid. Hindi ba't ikaw mismo ang pumayag? Ikaw ang nagbigay ng buhay niya sa kapalit ng kagalingan. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano siya nakakaalam. Ang kasunduan ko kay Aling Sebia, ang dugo, ang panalangin. Paano niya alam? Anak! Halos umiiyak na ako. Lumapit ako ng isang hakbang, kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ang gusto ko lang ay mabuhay ka. Tahimik siya. Tinitigan niya ako ng matagal. Tsaka niya inilapit ang kutsilyo sa mukha niya. Napasinghap ako. Pero imbis na sakta ng sarili, hinawakan niya ito ng mahigpit at inabot sa akin. Kung mahal mo talaga siya, patunayan mo. Anya, boses pa rin ng isang matanda. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hawak ko ng dulo ng kutsilyo, nanginginig. Pero hindi ko ito hinila. Ramdam kong mainit ang balat niya, parang may apoy sa loob ng kanyang balat. Patunayan mo na kaya mong isakripisyo ang sarili mo. Sabi niya. O baka man naman, mas pipiliin mong manatili siyang ganito. Naluha ako. Hindi ko na alam ang tama at mali. Sa harap ko hindi ko na makita ang batang minahal ko. Pero sa puso ko, siya pa rin si Eliza. Anak ko pa rin siya. At kahit nakakatakot, kahit imposible na, umaasa pa rin akong may natitira pa siyang bahagi na akin. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya. Pinakawala ng kutsilyo at niyakap siya. Kahit nanlalamig ang katawan ko sa takot, kahit ramdam ko ang matalim na hininga niya sa tenga ko, hindi ko siya binitawan. Hindi kita iwan, anak. Kahit sino ka pa ngayon, kahit ano ka pa. Tahimik siya. Ilang sandali lang pero pagkaramdam ko ay napakahaba ng oras. At sa wakas, narinig ko ulit ang tinig niya. Pero hindi na iyon malamig. Hindi na matanda. Boses bata na ulit. Ma, mahina niyang bulong. Napatigil ako. Napaiyak. Elijah. Pero bago ko pa siya masilayan ng maayos, bigla siyang bumagsak sa sahig. Nawala ng malay. At doon ko naramdaman na mas lalo akong natatakot. Dahil hindi ko alam kung yung batang narinig ko ba ay si Eliza pa nga o panlilin lang ng nilalang na nasa katawan niya. Hindi ko alam kung paano ako muling nakarating sa harap ng bahay ni Aling Sebia. Para bang ang mga paa ko'y kusa na lang lumakad.
Dala ng bigat sa dibdib ko na hindi ko na kayang itago. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na hangin na parang humahaplo sa balat ko. At ang dilim ng paligid ay tila humahablot sa hininga ko. Para akong hinahatak ng isang hindi maipaliwanag na persa pabalik dito sa lugar na dati nagbigay sa akin ng pag-asa. Pero ngayon ay nagdadala ng mas mabigat na tanong kaysa sa sagot. Huminto ako sa harap ng pintuan niya. Ang lumang kahoy ay puno ng ukit, mga simbolo, mga salitang hindi ko mabasa, at mga guhit ng mukha na waribay na kamasid sa akin. Ang mga kandila sa gilid ay mahina na ang apoy, at ang amoy ng nasusunog na damo ay kumakapit sa ilong ko. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang mahinang pagyugyog ng mga palayok at ang pagaspas ng mga dahong nakasabit sa kesame. Kinabahan ako. Gusto kong umatras, gusto kong bumalik sa bahay at yakapin na lang ang anak ko. Pero alam kong hindi ko na kayang tiisin ang nakikita ko sa kanya araw-araw. Pumikit ako sandali, huminga ng malalim at saka kumatok. Pumasok ka na. Mahinang tinig ni Aling Sebia mula sa loob. Binuksan ko ang pinto at bumungad agad sa akin ang amoy ng dugo at insenso. Sa gitna ng silid, naroon siya, nakaupo at nakayoko, habang nakapatong ang mga kamay sa isang lumang mesa na punong-puno ng libro, buto, at mga garapon na may lamang hindi ko na gustong kilalanin. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng kandila at para bang matagal na niyang hinihintay ang pagbabalik ko. Alam kong darating ka, sabi niya. Dahan-dahan ang tinig. Puno ng tiyak na kaalaman. Hindi ko na napigilang umiyak. Tulungan mo ko. Hindi ko nakalalangan ako. Hindi na siya si Eliza. Oo, humihinga siya. Oo, nakikita ko siya araw-araw. Pero hindi na siya ang batang inaalagaan ko noon. Hindi na siya ang anak na minahal ko. Tumingin sa akin si Aling Sebia at sa mga mata niya walang bakas ng gulat. Para bang lahat ng sinasabi ko ay matagal na niyang alam. Sinabi ko na sa iyo noon, babae. Sagot niya, malamig ang tinig. May kapalit ang kagalingan. Ang kaluluwa ng anak mo ay hindi na nasa katawan niya. Ang katawan na iyon, sisidlan na lamang ng iba. Nanginginig ang labi ko. Hindi na mahalaga kung nasaan. Ang tanong, handa ka bang ibalik siya? Parang may sumabog na kulog sa dibdib ko. Ang simpleng tanong na iyon ay bumaliktad sa lahat ng iniisip ko. Hindi ko alam kung kaya kong sagutin agad. Paano? Paano ko siya maibabalik? Mahina kong tanong. Tumayo si Aling Sebia at lumapit sa akin. Sa bawat yapak niya, naririnig ko ang langit-ngit ng sahig at ang pag-alog ng mga garapon sa dingding. Tumigil siya sa harapan ko at dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang malamig na kamay. Diba sabi ko sa iyo, isang buhay ang kailangan kapalit ng kanyang kaluluwa. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi na talaga niya mababago. Nabitawan ko ang hawak kong panyo at napaupo ako sa sahig. Yakap-yakap ang sarili kong dibdib. Isang buhay. Bulong ko. Buhay ng sino? Buhay ng kahit sino. Sagot niya. Ngunit tandaan mo, ang pinakapuro, ang pinakamatimbang sa puso mo, iyon ang pinakamadaling ipalit. Umiyak ako ng umiyak. Sa isip ko, bumalik lahat ng alaala. Ang unang beses kong buhatin si Eliza sa ospital. Ang unang ngiti niya. Ang unang hakbang niya habang tuwang-tuwa akong nakatingin. Ang mga pangarap ko para sa kanya. Makapagtapos ng pag-aaral.
magkaroon ng sariling pamilya at ang simpleng buhay na pinapangarap kong hindi ko naranasan. Sana'y maranasan niya. Pero ngayon, narito ako. Pinipilit intindihan ang kasunduan na masyadong mabigat para sa isang ina. Bakit? Bakit ganito? Tanong ko, halos pasigaw. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Akala ko tutulungan mo ako para mailigtas siya, hindi para palitan ang kaluluwa niya ng kapalit na buhay. Tahimik lang si Aling Sebia. Tila ba sanay na siya sa ganitong iyakan? Sanay na siya sa ganitong eksena? Lumuhod ako sa harap niya. Hawak ang palda niya. Pakiusap. Wala nang iba bang paraan? Umiling siya. Wala na. Bawat buhay na binabawi ay kailangang tumbasan. Ang anak mo ay binawi na ng dilim. Ikaw na lang ang makakapagdesisyon kung ibabalik siya o hindi. Naramdaman ko ang malamig na sahig sa tuhod ko at para akong natutunaw sa bigat ng desisyon. Pumikit ako at nanalangin sa Diyos kahit hindi ko alam kung may makikinig pa ba. Panginoon, bakit ako? Bakit si Eliza? Bulong ko. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at ang mukha ng anak ko ang agad kong naalala. Hindi ang malamig na bersyon niya ngayon, kundi ang batang masayahin, ang batang palaging kumapakapit sa akin, palaging tumatawag ng mama. Napahawak ako sa dibdib ko, sa loob-loob ko. Handa akong ibigay ang sarili kong buhay. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa makita siyang tuluyang lamunin ng dilim. Pero bigla akong natigilan. Sa likod ng isipan ko, isang masakit na alaala ang sumulpot. Ang mga araw na iniwan ako ng ama ni Eliza. Ang mga gabing umiiyak ako, mag-isa. Walang makakapitan at siya lang ang dahilan kung bakit ako lumaban. Naramdaman kong kumulo ang dugo ko. Ano kung ibang buhay ang ipalit ko? Mahina kong tanong, nanginginig. Tumingin si Aling Sebia, diretso sa mga mata ko, at parang alam na niya agad ang iniisip ko. Ang ama ng iyong anak, ramdam ko ang galit mo sa kanya. Ramdam ko ang sugat na iniwan niya sa iyo. At minsan ang mga sugat na iyon ay nagiging susi. Bulong niya. Napapikit ako. Hindi ko alam kung matatakot ba o matutuwa sa sinabi niya. Totoo. Galit ako sa tatay ni Elijah. Iniwan niya kami noong pinakakailangan namin siya. Hindi niya naranasan ang lahat ng sakit, lahat ng hirap ko, lahat ng pagdurusa na tiniis kong mag-isa. At ngayon, may parte ng sarili ko na gustong isipin na siya na lang ang kapalit. Ngunit, kaya ko ba talaga? Sa loob ng bahay na iyon, parang ang oras ay tumigil. Tanging tibok ng puso ko at ang marahang pag-ugong ng apoy ng kandila ang naririnig ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko at ang bigat ng responsibilidad na hindi ko alam kung kaya ko bang akuin. Pag-isipan mo ng mabuti. Kapag pinili mo, wala nang balikan. Ang kasunduan ay nakatatak at ang tatak ay hindi na mabubura. Sabi ni Aling Sebia. Tumango ako kahit wala akong malinaw na desisyon. Tumayo ako, mabigat ang mga hakbang, at lumabas ng bahay niya na parang lumulubog sa dilim ang buong paligid. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko na alam kung sino ako. Nanay pa ba ako ni Elijah? O ako na lang ang bantay ng isang nilalang na unti-unting nagiging estranghero sa katawan ng anak ko? Sa bawat hakbang ko, dala ko ang tanong na hindi ko masagot-sagot. Hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para maibalik ang anak ko? At sa dulo ng lahat,
narinig ko pa rin sa tenga ko ang boses ni Aling Sebia. Isang buhay kapalit ng isa. Lumipas sa mga araw na parang lutang ang isip ko. Alam ko naman ang ginagawa ko pero hindi pumapasok sa isipan ko. Para bang makinarya ako na may nagkokontrol kung ano ang mga gagawin ko. Para ba akong nababaliw? Hanggang sa ang nagpagising sa aking ulirat isang umaga. At parang bumalik ako sa katinuan. Nagising ako sa marahang pag-alog sa balikat ko. At iyon ang pagbalik ng ulirat ko. Mama, gising ka na. Mahina pero puno ng lambing na tinig ang narinig ko. Napadilat ako at doon ko siya nakita. Si Eliza. Nakatayo sa tabi ng kama, nakangiti. At may hawak pang baso ng tubig. Saglit akong natigilan. Parang hindi ko siya kilala. Pero hindi sa paraang nakakatakot, kundi sa paraang nakakapanghinayang. Anak, mahina kong bulong. Halos hindi ako makapaniwala. Mama, kain na tayo. Gutom na ako. Gusto ko yung lugaw na niluluto mo. Masiglang sabi niya, habang mahigpit na humawak sa kamay ko. Hindi ko maiwasang mapaiyak. Matagal ko nang hindi narinig ang ganitong tono mula sa kanya. Oo, bumalik na siya. Ilang buwan na ang lumipas na parang naging ibang tao siya. Malamig, walang emosyon. At parang isa ng nilalang na hindi ko anak. Pero ngayon, naririnig ko muli ang dati kong Elijah. Yumakap ako sa kanya ng sobrang higpit. Sa unang pagkakataon, wala na akong naramdaman muli na kaba. Wala na yung malamig na presensya na para bang may ibang kaluluwang nakasilip sa likod ng mga mata niya. Magaan na, tahimik at higit sa lahat, buong buo. Parang biglang gumaan ang mundo ko. Ang bigat na ilang buwan kong pasan ay biglang nawala. Habang magkahawak kamay kaming lumabas ng kwarto, pakiramdam ko ay bumalik na ang lahat sa dati. Habang kumakain kami ng almusal, hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Ang bawat subo niya, ang bawat tawa niya, lahat iyon ay musika sa pandinig ko. Kung dati ay parang walang kaluluwa, ang anak kong ito, ngayon ay ramdam ko na siya ulit. Anak ko na talaga siya. Masarap pa rin ang lugaw mo, Mama. Biro niya habang ginagalaw ang kutsara. Napatawa ako. May halong iyak. Dahil ito ang matagal ko nang pinapangarap. Ang makita siyang buhay, masigla, at may init ng damdamin. Pero habang abala siya sa pagkain, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari sa nakaraan. Ang desisyong ginawa ko, ang kasunduan, ang sakripisyo, at ang mukha ni Aling Sebia na nakangiti, na para bang alam niyang iyon ang pipiliin ko simulat sa Paul. Kinagabihan mahimbing na natulog si Eliza sa tabi ko. Matagal akong nakatitig sa kanya at napapangiti habang nakikita ko siyang payapa. Parang walang bakas ng sakit o ng dilim na dumapo sa kanya noon. Pero habang ako'y nakapikit na unti-unting sumisiksik, ang malamig na hangin sa paligid at doon nagsimula ang panaginip. Sa panaginip na iyon, nasa isang madilim na lugar ako. Parang isang kuweba, puno ng alingaw-ngaw na mga daing at iyak. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga sigaw ng isang pamilyar na tinig. Malamig, puno ng paghihirap. Hindi ako nararapat dito. Bitawan niyo ko. Napahinto ako. Hindi ko pwedeng pagkakamalan ang tinig na iyon. Tinig iyon ng taong minsang minahal ko. Pero siya ring nag-iwan sa amin ni Elijah sa hirap. Oo, ang tatay niya. Sa malayo nakita ko siya. Nakaluhod, nakagapos,
at parang may mga kamay na mula sa dilim na humihila sa kaluluwa niya. Pilit na pinupunit ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mukha ay balot ng bigati at galit, habang unti-unti siyang nilalamon ng apoy at anino. Mirabel! Sigaw niya habang pilit akong inaabot. Tulungan mo ko. Hindi ako dapat nandito. Napatakip ako sa bibig ko, nanginginig. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo. Hanggang sa biglang lumitaw si Aling Sebia. Nakatayo siya sa likod ko. Hawak ang isang lumang basto na may nakasabit na mga anting-anting at bungo ng hayop. Nakangiti siya ng nakakaloka. Hindi ba't ito ang gusto mo? Bulong niya. Isang buhay kapalit ng isa. At dahil alam kong ayaw mong ibigay ang sarili mo, binigay ko na ang buhay ng taong pinakakinikimkiman mo ng galit. Tumingin siya sa akin at nakakunot ang noo ko, nanginginig. Bakit? Bakit siya? Dahil iyon ang tunay na kabayaran. Hindi mo man sabihin pero ang puso mo ay puno ng galit sa kanya. At ang galit na iyon ang naging daan para sa kanyang kaluluwa, ang mapalitan ng anak mo. Muli kong narinig ang dati kong minamahal, ang sigaw niya. Habang dang-dang nilalaman ang kanyang katawan ng apoy at anino, nakatitig siya sa akin. Puno ng paghihinagpis at sumpa. Ikaw ang pumatay sa akin. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko, pero hindi na ako nagsalita. Pinilit kong isara ang aking mga mata. Ayaw ko na makita ang kasunod. Nagising ako, hingal na hingal. Malamig ang pawis na bumalot sa akin. Agad kong tinignan si Elijah sa tabi ko. Mahimbing siyang natutulog. Payapa at walang bakas ng anuman. Para bang walang nangyaring kasunduan. Pero bago pa ako makapagit muli, may kumatok sa pinto. Isang kapitbahay. Mirabel, may balita ako. Napatayo ako. Kaba ang bumalot sa dibdib ko. Patay na ang tatay ni Elijah. Mabigat niyang sabi. Kanina lang, sabi ng mga kasama niya. Natulog na siya tapos hindi na nagising. Parang bangungot. Hirap na hirap daw ang itsura niya noong huling makita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Para bang huminto ang tibok ng puso ko ng ilang segundo. Pero pagkatapos, napaluhod ako sa sahig. Niyakap ang anak ko ng maigpit. Hindi ko ipinaalam kahit kanino ang totoo. Hindi ko sinabi na alam kong ang kaluluwa niya ay naparusahan bilang kabayaran. Sa halip, pumikit ako at tanging iniisip ko lang ay ito. Sapat na iyon. Sapat na iyon bilang kabayaran sa lahat ng sakit na iniwan niya sa amin. Sapat na iyon bilang kabayaran sa mga gabi ng paghihirap, sa mga taon ng panlulungo, at sa lahat ng sugat na iniwan niya sa puso ko. At ngayon, ang mahalaga lang ay si Elijah. Siya ang buhay ko. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Yumakap ako sa anak kong mahimbing na natutulog. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakaramdam din ako ng kapayapaan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless sa inyo.